So good afternoon everyone. So this is the continuation of report of Miss Serencia. So instructional materials are a great help in stimulating and facilitating learning. According to Wright, 1976, as cited in CACIR 2006, many media and many styles of visual presentation are useful to the language learner. Audiovisual materials have positive contributions to language learning as long as they are used at the right times in the right place. So in the learning process, learners use their eyes as well as their ears, but their eyes are basic in learning. So sabi dito, yung instructional materials or yung mga kagamitan sa pagtuturo ay may malaking ambag or may malaking tulong para maging mas maganda or mas maliwanag yung pagsasagawa ng learning or sa pagtuturo ng isang teacher. So, maraming media and maraming styles ng visual presentation na ang nakakatulong sa language learner. So, as well as the audiovisual materials, meron din itong positive contribution sa language learning. Basta ay ginagamit ito at the right times and in the right place. So, first learning instructional materials is the dioramas. So, dioramas are small scenes created to display a historical time period, a nature scene, or a fictional situation. Steps. Okay lang. So, yung diorama, sabi dito, isa siyang parang pinapakita dito yung may malaking scene kung saan pinapakita yung kasaysayan or nature, yung kalikasan. So, we have suggestions or steps sa paggawa ng diorama. So, first is choose a concept or theme. So, unang-una pumili ka ng tema or paksa na gagawin mo. So, research the subject. So, research about that theme. Make a rough sketch of your ideal diorama. So, gumawa ka ng simpleng sketch or drawing ng iyong gustong gawin sa iyong diorama. Next, make a list of the items you'll need and gather your supplies. So, fourth is gumawa ka ng list and of course, kailangan ihanda mo yun para makapagsimula ka sa paggawa. And last, select a containers or box. So, magse-select ka na nung box na doon mo gagawin yung scene or theme na naisip mo. So, yun yung sa dioramas. So, next one is the nature table. So, nature table, this is a table that contains objects and or scenes related to the current season or upcoming festival or a symbol of an ecosystem. So, yung nature table naman, ito ay isa siyang nasa mesa siya na ay may mga things or may scene na makikita na kung saan may kinalaman sa kasalukuyang pangyayari or kasalukuyang panahon. So, at ito yung nature table. So, next is the writing board. So, writing board can display information written with chalkboard or blackboard or special pins or the whiteboard. So, yung writing board, isa siyang parang ganito, puti na pisara, kung saan pwede siyang sulatan ng chalk, pero dapat yung, mamaya sa steps. Ito yun nga, yung para siyang chalk na ginagamitan para siyang pisara na ginagamitan ng chalk na panulat. So, suggestions on using writing board. So, first, keep the board clean. So, panatilihin natin na yung writing board is malinis. Use chalk or pens that contrast with the background of the board so that the students can see the information clearly. So, kung white yung writing board na gagamitin mo, of course, kailangan mong gumamit ng panulat na kulay itim upang mas madali makita ng mga students. Next, make text and drawings large enough to be seen from the back of the room. So, kailangan yung text na isusulat mo is hindi masyadong maliit, hindi rin masyadong malaki para makita ng mga students na nasa malayo o nasa likod. Next, prepare complex drawings in advance if
very complex, an overhead transparency or 35mm slide may be preferable. So, ihanda mo na sa writing board, ihanda mo na yung mga drawings or writings na gagawin mo bago pa magsimula yung klase para hindi masyadong hassle. So next, underline headings and important or unfamiliar words for emphasis. So, kapag may mga words na masyadong unfamiliar, so pwede mo siyang salungguhitan para maging familiar sa mga students mo. So salungguhitan mo yung mga important details or like sa mga titles, like that. Next, do not talk while facing the board. So kailangan kapag nagsasalita gamit yung, or kapag nagdi-discuss na gamit yung writing board, kailangan is dapat hindi ka nagsasalita ng nakatalikod. Kailangan harap ka sa estudyante mo para kung ano yung sinasabi mo is mababasa rin ng estudyante mo. So next, do not block the students' views of the board. Stand aside when writing or drawing is completed. So, yun na nga, huwag harangan yung writing board. Kapag tapos ka na magsulat or mag-drawing, so pumunta ka na sa gilid para mas madaling masundan ng mga students mo. And last, allow sufficient time for student to copy the information from the board. So, kapag tapos ka na, so give time to your students para sulatin or gayahin yung drawing or yung ginawa mo sa writing board. So, next is the flip chart. So, flip chart is another instructional learning material. So, it is a large tablet or pad of paper, usually on a tripod or stand. So, yung flip chart, isa siyang malaking pad ng papel na nakalagay sa isang stand. Parang yung ganito, bawas stand. Yung na-flip siya na pwede siyang palitan. May siya sa likod. Pwede siyang sulatan or, doon nakalagay yung mga drawings or mga sulat. So, suggestions on using flip chart. Use white tip, pens, or markers. Markers with narrow tips produce printing that is difficult to read. So, kapag gagamit ka ng flip chart, dapat yung gagamitin mong panulat is malapad yung kanyang tip para hindi siya mahirap basahin ng estudyante. So next, kailangan gumamit ka ng blank letters para yun nga mas madaling mabasa ng nasa likod. So halos parehas lang siya sa writing board. So next, gumamit ng iba't ibang kulay ng marker para mas kaaya-aya tingnan or mas maakit mo yung estudyante mo na makinig sa'yo. Next is gumamit ng mga titles or cartoons or border para mas maganda yung flip chart na gagamitin mo. Next, gumamit ng bullet if kailangan. So kapag mga important na dyan na mga list of something ganyan, kailangan may bullet para mas madaling maintindihan ng students. So next, mag-iwan ng sapat na white space. At iwasan na masyadong punuin yung isang page kasi minsan kapag masyadong puno na yung isang page or yung flip chart, para magulo tingnan, so mahihirapan yung mga students. So next, kapag nakahanda na yung mga page ng flip chart na gagamitin mo, gamitin lamang yung ibang mga kailangan gamitin yung bawat pahina para hindi masyadong makita yung tinta sa kabilang bahagi. So dapat yung marker is dapat hindi masyadong nakaano sa ilalim kasi minsan nakikita siya sa next page. Sunod naman is magdala ng masking tape para madikit yung maidikit yung mga page sa paligid ng silid kapag brainstorming or especially kapag problem solving. Next naman, kapag may information ka na gustong itago, tiklupin lang yung ibang bahagi ng flip chart. And last is, habang nagsasalita sa mga estudyante, or habang nagdi-discuss gamit yung flip chart, of course, katulad ganina,
dapat nakaharap sa estudyante, hindi sa flip chart. So, that's all. Thank you.